Makalipas na mga ilang linggo ay patuloy lang si Ann sa kanyang ginagawa. Habang si Ann ay nag-scroll sa FB page niya ay naisipan niyang buksan ang kanyang FB na luma na matagal na niyang hindi binubuksan. Gawa na din na madami kasi dito sa kanyang nangungulit. Hanggang nahawi ang mata niya sa inbox o messenger. Ito ay naglalaman lamang ng 285 messages galing kay Don. Hanggang sa binasa niya ang mga ibang message doon na iba't ibang mga kaartihan o feeling close na mga mensahe. Natatawa siya sa mga ibang message nito at ang tanging binibida ay ang mga larawan na mga nakukuhaan niya sa barko kahit siya ay nagulat. Ha? Seaman pala itong loko na ito? Hanggang sa hindi na natuloy ang pagbabasa niya ng ibang message nito na nahawi siya sa profile pic nito at napunta sa mismong page ni Don. Laking gulat niya na laging may mga picture niya na pinupost ito. Kung hindi naman ay nilalagyan niya ito ng mga sweet messages. Loko talaga tong lalaking to. Sa 4 years na hindi ko na na-open itong FB ko ay tuloy-tuloy lang ang mga pangungulit nito. Wala ba tong ibang naging karelasyon or baka dami account niya ito? Ilang buwan pa ang mga lumipas ay madami na nangyari sa kanyang buhay. Merong mga maganda at hindi ganun naman. Talaga ang buhay. Hindi palagi ay maganda kasi minsan ang pagkakamali ay minsan doon tayo matututo. Isang araw ay may nag-notification bell na ang pangalan ay Don. Sa isip ni Ann, siya na naman? Oo, siya na naman. Walang tigil talaga ito sa kakamessage nito sa kanya. Simula nang nireplyan niya ito sa mga kalokohan na ginagawa niya sa mga old photos niya. Lagi ito nagpapatama sa post and message niya. Mga ganong mensahe pagdating sa dulo ay may heart with smile sa message sa akin. Si Ann kasi ay mas naging active sa social media simula nang makabili siya ng cellphone noong birthday niya. At dito niya na lang inililipas ang mga oras, mga ideya na gusto niyang gawin sa paninda niya. Araw-araw din sila nagkakaroon ng palitan ng message ni Don kung minsan ay napipikon o nakukornihan na siya dito. Hanggang sa nag-request na ito na magka-video call sila. Kasi kadalasan laging message lang ang usapin nila. Never nagkausap sila ng voice or video call dahil walang tiwala si Ann sa lahat ng kausap niya sa FB. Ngunit si Don lang talaga ang talagang sa katupakan niya ay kakamalditahan na never niyang inilabas sa dati niyang nobyo. Hays, naaalala na naman niya si Chris. Hanggang sa isearch niya ito sa FB. Nakita niyang masaya ito sa pinagbubuntis ng kanyang asawa dahil sa mga post niya. Minsan na din siyang nag-question na sana ako ang andyan. Kaso wala eh. Ganun siguro talaga hanggang sin na lang siya para na din sa update niya ang sitwasyon ni Chris. Bumalik ang sarili niya sa kakaisip ng nakaraan niya nang biglang may tumawag. Naku, siya na naman. Hanggang sa 10 missed calls ang ginawa. Maya-maya pa ay nag-message ito ng siguro hindi ikaw tong nasa picture. Siguro pangit ka sa personal. Siguro, naku, dami mo namang sinasabi. Nakakainit na naman tong lalaking to. Totoo kasi na ayaw mong sagutin ang tawag ko. Siguro ginagamit mo lang ang picture at hindi ikaw to. Hanggang sa sunod-sunod ang mensahe niya na kinaiinisan na ni Ann. Lalo na sa sinabi ni Don na siguro malaki ang ilong mo o yung mata mo kaya ayaw mo magpakita. Sige na, di na ako mangungulit sa'yo. Ang tagal-tagal ko na ikaw gustong makita at maging kaibigan. Tapos ay binabaliwala mo ako palagi. Sana ay maging masaya ka kapag hindi na ako mangungulit sa'yo. Sa isip ni Ann, hays, nakong mga lalaki talaga. Kapag hindi nakukuha ang isang bagay, ay suko agad. O siya, bahala siya. Hindi naman ako interesado sa kanya. Habang nasa kabilang linya ang isang lalaki na naka-online, ay ito ang kanyang nasa isip. Aba, talagang hindi na nag-reply?
Kainis talaga. Pero bakit hindi ko siya matiis? Nakakaasar. Ako talaga atang patay na patay dito. Kahit pa hindi ko pa nakikita siya. Pero sa picture, kapag nakikita ko ang mga mata niya, talagang nahuhulog ako sa kanya. Lagi kasi niya tinitignan ng mga bagong upload ni Ann na picture at siya lagi ang unang likers nito at nag-heart. Si Don kasi ay isang seaman na ang gawain ay duty sa umaga, sa gabi naman ay tamang chill lang sa kabina. Kabina ang tawag sa kwarto ng mga ito. Typical lang naman ng seaman, kadalasan nga daw ay sila ang niloloko at hindi sila ang nanloloko. May iba nga siyang nakakasama ay umuwi na walang nang naabutan na girlfriend o asawa. Dahil sa mga naloloko sila, minsan pa'y sila ay nagpapakamatay, kaya si Don ay marami na ding nakaranasan sa mga dati rin tong nobya na laging uuwi siya ay wala nang nadadatnan o naaabutan. Dahil siguro sa kanyang trabaho, mas malaki kasi ang oras na nilalaan nila sa barko kesa sa lupa. Uuwi man sila ay 5 buwan na ang pinakamatagal. Siguro kaya patuloy siya sa pagbabarko ay pangarap niyang magawa ang lahat ng pangarap niya sa buhay bago ito mag for goods na. Meron naman na siyang bahay, negosyo, sasakyan at ibang mga asset. Pero ewan ba niya, ayaw niyang manatili sa lupa dahil nagpapasaya sa kanya muna ngayon ang sumampa ng barko. Asawa na lang siguro ang inaantay niya, ngunit mailap si Ann sa kanya. Simula kasi nakita niya si Ann sa social media ay hindi na nawala sa isip niya ang dalaga. Pero ngayon, hindi muna niya ito i-chat at baka sakali mamiss siya nito. Kahit alam niyang sobrang nakukulitan ito sa kanya. Pero feeling niya hindi naman ito masyado kasi hindi naman siya nito binablock. Sa isip ni Ann na mga makalipas na ilang araw. Bakit parang naiinis siya kay Don at ilang araw na din itong hindi nagchat sa kanya? At parang nasanay na siya sa araw-araw nito na nagsasabi o nagkikwento ng kaganapan sa buhay.